natin. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Mga impormasyon nga direkta ihatod sa mga information officers designate sa national agencies o local government units. Mga aksyon nga gibuhat sa mga nagkalain-laing departamento sa gobyerno o pribado nga sektor. Mga solusyon nga nakabot agi og pagtubag sa mga katilingbanong problema. Kining tanan ipaabot sa programa sa radyo. Impormasyon, aksyon o solusyon sa PIA Biliran. Matag Biyernes sa alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto sa Radyo Natin FM. Mayong buntag sa atong Suking Tigpamati ni atong regular ka programa matag Biyernes nga adlaw gikan sa alas 11 ngadto sa alas 12 sa udto dinhi sa atong 103.9 Radyo Natin Naval FM station. So karon ang ikasiyam nga episode sa atong programa nga impormasyon, aksyon ug solusyon. Din kini atong giimbitar og tuyo ang atong mga talking heads sa mga nagkalain-laing ahensya nasyonal, local government units ug uban pa mga pribado nga sektor puhon nga mga umaabot pa nato nga mga episodes. So karong buntaga o karong adlaw nga usa ta mga to sa atong guest gamay lang nga mga balita. Nagpahigayon karong adlaw og Bilico Stakeholders Power Summit dito sa Fragots Tourist Inn. Diin daghan nga mga membro sa gitawag og mga nagalaing-laing organisasyon ang TUA. So atong pangalan ang mga organisasyon ano nga aron pud ta masayod kung unsa kini. Mao kini ang Blaze, ang gitawag og Bilico League of Accredited and Skilled Electricians, ang ilang mga opisyalis o mga membro ato ang IMSHAC, Multi-Sectoral Electrification and Advisory Council, ang Barangay Power Association, ang Bilico kung BAPA, ug ang Bilico ECMC Partnership Organization or B-Empower. So tuwagan sila karon kauban ang mga opisyal, dagong opisyal sa Biliran Electric Cooperative aron maghisgot sa mga angayan nga mga buhaton, mga plano nga makahatag og kaayuhan og sa operasyon sa Biliran Electric Cooperative. Gani sa pasiunang panulong o sa mensahe ni GM Gerardo Olidan, Engineer Gerardo N. Olidan, nag-ingon siya nga murag lakbit lang ba niyang gikuan nga agipanghinganlan niya ang mga dagko nga mga umabot mga proyekto sama pa ng lead sa 127 million higatangan submarine cable project nga makahatag na gyud siya og 24/7 nga elektrisidad. Ditin matod pa niya nagsugod niya atong tuig 2012. Gilakbit pod ni Engineer ni JM Olidan ang umaabot nga power supply agreement nga bago kini siya nga mga power suppliers sa Bilico kining Thermal Luzon Incorporated, Sual Power Incorporated ug kining KIPCO nga maghatag og 8 megawatt. So puros ni sila coal-fired power plants. So usapon ni nga paghisgutan didto. Nagisgot pod si Engineer Olidan or JM Olidan sa mga posible nga mga renewable energy sources nga aniya karon sa ato kining ginganlan niya nga 5 megawatt solar power project power system sa Busali ug 2 megawatt sa Lumbia Biliran din embedded kini siya ug nagisgot pod siya sa Biliran Geothermal Incorporated pero matud pa niya murag naundang to kay mga legal ug mga technical nga mga corrections. Gitarget niya nga by the end of the year or basin sa early next year kini nga mga renewable sources of energy mahimong kaparte o kabahin sa supply sa elektrisidad sa Biliran Electric Cooperative. Nagisgot po siya og mga pipila ka mga proyekto nga dakong ikatabang sa paghatag og maayo nga serbisyo sa elektrisidad kining transmission line nga 69 kV line gikan sa Limon Biliran o kining 150 mega MVA nga i-construct dinhi gyud sa lungsod sa Nabal aron nga makahatag og supply gyud dinhi sa lungsod sa Nabal kay kini man ang pinakasentro sa probinsya sa Biliran ug dinhi ang mga dagkong negosyo. Tungod pod sa
nagtikadako nga mga panginahanglan tungod sa umaabot, matukod na or magsugod ng operation sa New Biliran Provincial Hospital nga nagkinahanglan siya og 1.5 megawatt o kining Christ the Healer Hospital usa kini ka private hospital nga nasa may Purutugas nga dako po din siya og kinahanglan nga kuryente. So mao kini ang gipangandaman sa atong Biliran Electric Cooperative ug nagisgot po siya sa mga gika-contribute sa nagkalaing mga stakeholders katong Blaze, BAPA, MCAC, B-Empower. Ug nagisgot po siya sa mga consumer nga aduna sila light now pay later plan. Nga ihatag sa atong mga niadtong mga membro consumidor nga wala pa intoy kuryente, wa pay kuryente nga diya sa ilahang mga panimalay ug aron pod malikayan ang flying connections. Naghangyo po siya sa Biliran Electric kining mga grupo sa mga electricians nga aduna pay sa Sintay City ka mga bubong sa barangay Higatangan nga wala pa mahatagi o mawapay connection sa kuryente din gihatag kini sa ila aron sila ang mo-provide or mohimo ani nga mga connections. Nagisgot po siya sa Sitio Electrification Program og kining 600 ka solar lights nga gikan sa niya. Murag nakita ko ganina murag nagsugod nagpanaod ang biliko diya sa may highway. So, usapod nga gisgutan sa atong presidente sa board, si Sir Pastor Micaidor, ang kining umabot nga pag-renew niya sa franchise sa Bilico by 2030 daw. Makakuan siya. For renewal na siya. So, naghangyo siya nga kiniunta mapadayon aron nga ma-servisyon pa nato ang atong mga electric consumers. Tungod kay adunay mga pitad o mga lakang sa pipila kang mga private individuals o nga mga negosyante nga sa ubang mga lugar sa nasod aduna na ipag-take over sa mga electric cooperatives sa mga pipila kang mga negosyante o grupo sa mga negosyante. So naghangyo siya og nagapo nga unta by 2030 through congressional initiative or action ma-renew ang franchise sa Biliran Electric Cooperative. So karong adlaw gituyo nato pag-imbitar ang usa ka opisyal sa gobyerno nga maghatag gayud og katin-awan, maghatag og giya ilabi na sa mga tinudlo or appointed officials and employees sa gobyerno kung unsa ang buhaton lang, unsa ang mga ginadili nga diin dili kita mahitong pawak ngadto sa mga kadaotan tungod kay usa nato kasayop ngalig matangtang ta sa atong serbisyo ug mahatagan ta og penalty. So karong adlaw atong ikauban waylain ang Director 2 sa Civil Service Commission or Provincial Director sa Biliran Civil Service Field Office ug sa Western Leyte. Waylain ang nagbabalik nga si Sir Michael or Director Michael De La Cruz. So una ta magsugod sa atong question and answer portion ato sang pangayuan sa iyang opening statement ang atong bisita. Yes sir. Good morning. Salamat Sir Victor. Maayong buntag sa ato tanang maminaw dinhi sa atong estasyon. Sa tanan nga mga maminaway dinhi sa probinsya sa Biliran o sa maabot sa atong estasyon. Nagpapasalamat ko sa imong imbitasyon sir nga tagan ko nimo panahon para makatabang ta pagpaabot sa mga impormasyon sa atong mga katawhan. Labi na kadtong mga empleyados gobyerno sa mga paaliday o mga pagpasabot nga unsay mga angay natong buhaton labi na karon panahon sa eleksyon nga naay atong dapat sundon nga mga pamaagi o mga palisiya kay kinahanglan gihapon nga atong protektahan ang atong kaugalingon nga mga panrabawan base sa sitwasyon o sa mga ginadili sa election period. So daghang kayong salamat sir no. So ang campaign period sa local nagsugod atong Marso 28. So atong makita nga nagkuan na gyud ang atong mga kandidato. So atong hatagan og gamay nga pasabot nga niadtong wala pa ang election period ang tawag sa mga ning file og sa ilang candidacy dili pa sila tawagon og kandidato. Tawagon pa lang sila og aspirante. So pag March 28 ang tawag na gyud sila considered na sila as candidates.
Sumo na ang diha sa usa ka kaso sa nga decided case sa Supreme Court nga ang usa ka tawo nga nag-file sa candidacy dili pa siya matawag og kandidato kung dili pa magsugod ang election period. So, pag sugod sa election period sa lokal, labi na sa lokal kay makita man ang concern, aduna na yung mga gipagawas nga mga regulasyones, mga balaod, ang COMELEC, apan aduna say gipagawas. Udugay na ganing gipagawas ng mga balaod, mga resolutions, mga memorandum ang Civil Service Commission. Kay mao kini sila ang ahensya sa gobyerno nga nag-govern sa mga civil service rules, regulations nga angay nga tamdan sa mga appointed officials and employees sa gobyerno. So, panahon sa eleksyon, di nato ikalimod nga aduna kita yung mga preferences, di ba, sa mga kandidato. Isip kita aduna tagsa-tagsa ka mga gipili. Pero sir, sa panahon sa eleksyon, unsa man ang mga ginadili ilabi na sa mga empleyado o opisyal sa gobyerno nga tinudlo? Okay, salamat sa pangutana, Sir Victor. Una-una, niadtong tuig 2016, nagpagawas ang COMELEC o ang Civil Service Commission o Joint Circular number 001 series of 2016 dated March 29, 2016. Nagpagawas ang COMELEC o mga advisory mahitungod kung unsa ang ginadili nga dapat obserbahan sa mga empleyado sa gobyerno appointed, labi na kadtong mga permanent or kadtong mga career sa atong istoryahan, nga ilang obserbahan ang dili pag-apil sa mga partisan political activities. Specifically, mention gud namo nga ang ginadili is una, paghimo og kaugalingong mga grupo, organisasyon, nga ikaw ang mangulo, mga association, mga club, nga ikaw ang mangulo nga para imo i-promote, imo suportahan or imo kontrahon ang usa nga kandidato, local man or national. Ako po di-emphasize Sir Victor nga Victoria sir. Sir Victoria, Sir Rod, nga dili lang nagsugod sa Marso 28 ang prohibition. Nagsugod ta sa pagsugod gyud sa election period. Nga nagsugod ang election period adtong Enero 12. January 12. Kadto pod ang pagsugod sa national. Election period na siya, so nagsugod po dito na ang prohibition. Nga unsay kini nga ako gistorya. Ikaduha is dili ka pwede nga mo appeal og mga political caucuses, mga conferences, mga meetings. Gihimo or ikaw ang nagpasiuna para sa usa ka partido. Dili ka pwede gihapon maghimo og mga mensahe, speeches ngadto sa mga grupo kung may mga grupo nga may mga gitirok para mag-attender og usa ka meeting or usa ka rally. Dili gihapon pwede ka mag-publish, mag-display, manhatag og mga campaign materials. Usa pa gihapon nato gi-emphasize sir, kanang bisan og giingon sa atong balaod nga kung ang imong balay usa ka pribado nga imong katungod, pwede butangan og mga tarpaulin. Pero kung ikaw empleyado sa gobyerno, official or ang natural nga empleyado, gidili gihapon pamutang og tarpaulin or mga advertisement sa imong balay, even if it is private na sa imo, gialaw sa balaod kung usa sa inyo empleyado sa gobyerno or kung kamo talaga naay nagpuyo nga empleyado nga sa gobyerno ay anang balaya. So sir, usa ta mo ngadto sa pagtiwas no sa imong mga kuan nga mga prohibitions for appointed government officials and employees. Usa man gyud sa factor nga hatagan nato og doon
nga pag-explain gyud sa publiko kung unsa gyud ang kini nga partisan political activity. Tungod kay sa pagtanaw na ko mura siya og broad kayo siya nga ato yung i-define kung unsa ang partisan political activity nga angay natong atong murag likyan ba o tanawon isip mga empleyado sa gobyerno. Okay. Sa civil service kasi, sir, ang amo gud gitan-aw nga mauban na sa partisan political activity kung ang imo gihimo nagpakita nga nagsuporta ka pag-promote sa usa ka kandidatura, pagpadaog or naghimo ka og mga aktibidades nga pagkontra para sa kapildihan sa usa ka kandidato. So bisag unsang imong buhaton nga makita na sa publiko ang imong pagbuhat ingon ana kumo usa ka empleyado sa gobyerno ginadili na ang mauna ang general nga definition nato sa political partisan activities. So sir, for example, kami sa Philippine Information Agency tungod kay imbitado mi sa tanang mga meetings, mga conventions, how will we treat if ang convention or ang meeting or ang usa ka panagtigom, for example, an entity is promoting a particular party list? Are we not allowed to take part of the activity or to cover the activity? But we are not promoting, but we are only covering the activity. Giklaro po ni sa Civil Service Commission o sa Commission on Election nga tungod nga inherent na sa inyong trabaho, pirmi na inyo unahon pagpasabot nga una-una official na nga inyo gi-attenderan tungod nga may order mo sa inyong opisina or may invitasyon ang ato mga specific nga mga partido or mga grupo para ang intention lang is to provide information. Without opinion. And that means nga kung unsay inyong nakuha nga impormasyon, maura po'y dapat ninyo ipasamwak. Ang kanang inyong pag-attend is part sa inyong official nga responsibilidad sa inyong opisina nga mauma puday ato gidawat nga tama nga norms sa atong public information or Philippine Information Agency para sa informasyon sa kadaghanan. So wala tay makuha din na nga violation, sir, except kung ang ikaw na mismo nga nag-attender butangan na nimo sumpay or butangan na nimo og mga paaliday ang imong himuon nga mga report gikan sa mga impormasyon nga imong nakuha sa ingon na nga imbitasyon. Okay sir, daghang salamat sir kay amo lang giklaro no kay mao man among concern alabi na sa among klase sa trabaho nga bisag asa mi ngadto usahay makaabot mi og mga kanang mga imbitasyon nga naay mga inana nga mga naay something somewhat na siya political ba nga mga kuan mga ginagmay nga mga politikanhong mga kalihukan pero sakto tong imong gingon sir nga basta dili lang ka mo sumpay nga makahatag og pabor o pag-endorso or pagkontra sa usa ka kuan. Oo. Mao na ato gilikayan ang magbutang ka na sa imong kaugalingon nga opinion nga pagpabor o pagkontra sa usa ka kandidato musod na ang prohibition sa atong political partisan activity. How about sir if a certain ato lang sa ning sir para diretso na ning ato kiyon ni diretso. How about sir if a certain appointed employee ning appeal siya og usa ka prayer rally of a certain personality, is that a prohibition? Okay, klarohon nato Sir Rod. Naatay kaugalingon natong katungod personal. Mao nga ang ato lang gi-emphasize ganina nga kung nag-attend ka ana personal imo nang katungod
That means kung nag-prayer rally, maminaw ka, maminaw. musunod ka kung sa imandar dito sa ibabaw, okay lang. Pero pag abot nimo, dili ka na kinanglan ikaw po yung mag-istorya, mag-speech or magyaw-yaw bisan dinha lang sa imong vicinity nga mag-endorser ka, mag-endorso ka kini nga kandidato nga nagpauna ani nga prayer rally. And that means mauna na ang dapat lang nimo bantayan. Ang imong katungod naa pero ang pag-impluwensya, pangampanya na pag kumbinser sa laing tao ang ginadili. Okay, sir. O usa pa nga pangutana, sir. In political rallies, can a government employee attend? Okay. Siguro broad kaayo ang question, can a government employee attend? Una-una, kung ang rally nahitabo nga may trabaho, dili siya pwede mo gawas kung dili siya nakapananghid nga absent na siya or on leave siya. Pero kung mahitabo nga Sabado, Domingo o mga holidays or gabi nga wala, pwede naman siya mo attend. Ang ato lagi balik Di lang yun mag-binser. personal mauna ang iyang katungod because wala man po idili sa ato nga naatay kaugalingong preference or suportahan. Ang ginadili lang gamiton nimo ang imong kaugalingon nga usa nga instrumento para mangimpluwensya, mangampanya sa uban nga mga tawo, labi na kung imo pang gamiton ang imong posisyon sa gobyerno para hadlokon, kumbinsiron ang usa ka tawo para ugupan or kontrahon ang usa nga kandidato. How about, sir, if ato na gining ikuan, sir, no, marag wala ni lakbit na ning pangutana pero part ni sa atong discussion. Maigot naman tanan. There was an employee nga nagsulob siya og t-shirt sa usa ka kandidato. Unknowingly, iyan ang gigamit on a holiday or walay trabaho. Ningadto siya sa merkado. Can that employee be held liable for electioneering for wearing that t-shirt? Okay. Nga ang sa kandidato. Tama. Mayo na nga imong gibutang nga sitwasyon kay kasagaran ra ba naara ba sir, labi na katong mga na di ta kasabot ba nga kuan na murag dili na ta makakuan nga hala nasulob na ako. Okay, salamat sir Rod. Sa ako giingon ganina, ang gipagawas nga joint circular ni Comelec og ni CS tong 2016 giutro pa nga ni na karon nagpagawas na si Civil Service Commission og Memorandum Circular number 3 nga karon nang tuiga ning gawas karon lang Marso 31 napirmahan sa among chairperson Attorney Marilyn B. Yap dito sa usa sa mga gi-enumerate nga ginadili gikan pa kini sa 2016 basahon ko lang sa klaro. Letter I, wearing of t-shirts or pins, caps, or any other similar election paraphernalia bearing the names of the candidates or political party. Ibig sabihin, ginadili. Anytime. Bisag walay trabaho, bisag Sabado, Domingo, wala man ibutang din ang exemption. Ang pagsulob ana kung ikaw empleyado o opisyal sa gobyerno nga appointed, ginadili. So klaro, bago din sa sir no, nga bago siya kay Marso 31 pa man, dili pa lang dugay. So meaning ang 2016 gi-affirm pa ni CSC nga karon ginadili lagi hapon. Nga ang pagsulob, paggamit og kalo or bisan tong mga pins or any paraphernalia nga ma-attach sa imong lawas. Bisan nga ni sa imong sakyanan ginadili. So for example sir, ang imong private nga sakyanan gipapiltan og mga sticker, campaign sticker. Dili gyapon siya. Ginadili. Tungod nga ikaw ang tag-iya bisan wa ka kasakay. Ikaw maapil ka kay ang presumption sa balaod namo imo na gitugutan nga ibutang para mag-appeal sa
kumbinser nga kini nga kandidato imo gisuportahan. So ano na ba yung mga kaso nga nahitabuan na sir nga kuna lang ba kanang dili murag unconsciously nga nasulob niya ang mount t-shirt nasuroy niya na picturean siya na ba yung mga kaso na sir nga nahitabo nasangat sa inyong opisina? Sa opisina kasi una-una ang pag mga election related nga mga kaso ang una nga may jurisdiction Comelec. Okay. So mao nga for the record dili gyud siya kuan sa Civil Service Commission. Oo. Okay. Pero klaro ni nga kung bisan kung sa Comelec or sa Civil Service ang ireklamo kung sa Civil Service klaro ni gadaan nga ginadili. And kung ireklamo sa CSC then most likely magiging guilty ang gireklamo nga empleyado. So sir, sige, padayon sa imong katong gibasa gyud na sir nga mga prohibitions katong joint memorandum circular. Okay, naistoryanta naman ang uban na pag porma og organisasyon, paghimo og mga mensahe during rallies, meetings, pagkuan sa mga caucuses, then bisan kung himuon ka nga delegate, empleyado ka tapos naay partido nga himuon kang delegado para sa ilang delegate for national conventions sa usa ka partido. Ngayon na violation na gyapon na. That means nga kung bisag walay pangampanya pero nag-attend ka lang og national conference sa usa ka partido, ginadili na gyapon. Okay. Pagdawat or paghatag og mga contribution sa usa ka grupo, usa ka partido nga nag-promote og usa ka kandidato, ginadili na gihapon. Pag in-watcher, kung paabot ng panahon nga eleksyon, mudawat ka og ikaw i-assign nga watcher sa usa ka partido, usa ka grupo, bisan kung holiday na, ginadili ang imong pagdawat ana nga as watcher sa usa ka partido. Pwede ra ka kung Board of Election Inspector or whatever kung sa Comelec ka i-assign, pero kung pribado or kaugalingong organisasyon sa politiko dili pwede. While nag-ingon ta ganina nga naay imong katungod pag-attender sa mga rally, pero giklaro na gamay ni CSC ug ni Civil Service ni Comelec nga kung pirmi kada rally tuwa ka, mahashug na nga partisan political activity. Okay sir. Oo. So kung siguro kung sa imong lugar ni akara sa usa ka barangay, sa barangay Larasabal dinha naghimo, may katungod ka pag-attend because naa may imong bay. Pero kung mugawas na ngadto nas karay-karay na po ditoy rally, tuwa na pud ka unya ning ngadto ka na pud sa laing barangay, pwede na ka mahsud nga naglapas ka na sa partisan political activity. Tapos kini pa usah kung opisyal ka gobyerno nga appointed, unya imo naa kay mga tawo sa imong suod nga mga job order, contract of service nga gingon nato nga pwede man na sila kay wala man na sila, dili man sila appointed. Pero kung imo na sila dadon tungod nga ikaw ang opisyal sa ng opisina, gamiton mo sila, ginadili gihapon para kung magsuporta or mag-attender og usa ka activity nga para i-promote o i-kontra ang usa nga kandidato. Pero nakaistorya na ko si Attorney Sabino Merito, ato lang nag-meeting mi sa media atong last 2 days. Niyon siya sir nga ug ang usa ka tinudlo nga opisyal o gobyerno, specifically job order or contractual, dili na daw siya sir empleyado after office hours. Tinood ba tong ingon sir? Tinood na Sir Rod. Ako kanina ato kanina giingon nga gidili. Walay violation ang job order. Pero kung ikaw nga empleyado nga appointed, regular, permanent, imong gidaang imong mga job order, ikaw ang nakalapas sa gidili sa gobyerno. Walay sa ang mga job order, pero ikaw nga nagda tungod nga ikaw ang ilang head.
dili man sila kabalibad kay sila, ikaw may ikaw ang may kalapasan karon nga pwede i-subject to sa mga administrative nga proceedings para sa violation against partisan political activity. So ang klaro na to, pwede ang job order sa ilang kaugalingon. Pero kung imong impluwensyahan ang mga job order nga under sa imo, violation mo nga gigamit mo ang job order. Sila. Oo. Gigamit nimo ang imong power para mosuporta ang imong mga tawo. So atong klaron sir no parte sa mga job orders kay mara ni kasagaran at ang gamiton gyud no. Gamiton or siguro wala ta kasabot sa uban nga mga lugar. Tungod ba kay wala sila employer relationship, dili sila subject sa mga diani nga mga balaod? Mauna ang giklaro na ni Civil Service Commission, giklaro na gyapon na ni Comelec. Nga tungod na nga status nila, pwede sila, mura naman sila og mga pribado, pero bisag sweldado gamay o honorarium base. Pero tungod nga ang palisiya ni CSC o ni Comelec is dili sila covered, then sila mismo ang ilang personal nga pagsuporta o pag-attend sa mga aktibidades or kini nga ato gi-enumerate dinhi, dili sila subject sa violation sa partisan political activity. Okay, sir. Ang paggamit na lang sa ilang. Paggamit na lang. So ang nagamit mao toy subject. Subject mao toy dapat kasuhan. Okay, sir. So mo na po yung mga pangutanan na ningi before ko nga sir job order may nya mo na. Okay, so klaro na karon sir nga wala gyud sila mura wala gyud sila yung mga tulubagon. Ug sa to pa tulubagon. Pero ang may tulubagon kadtong nigamit sa ila. Of course naman sir, klarohon lang nato kay kung job order sila nga nagtrabaho sila ana nga provincial or local nga government office, dili man pud anytime sila kagawas. So kung may rally nga nag-attend sila nga supposedly naka-time in sila sa ilang trabaho, naagyapon sila tulubagon. Okay, sir. Dili partisan political, pero lain nga tulubagon kay ngano mang naka-time in ka man unya wala ka dito. Pero as to partisan political, klaro lang nato, wala gyud violation. So kung mo-attend sila gabi, mo-attend sila og Sabado, Domingo, or kung mo-attend sila nga absent sila sa opisina, okay ra. Bisan pa sila naka-sulob og t-shirt, mga other paraphernalia, wala, okay ra. Wala sila tulubagon. Wala tulubagon. So mao lang ito sir nga kinahanglan kung office hours naka-time in ka pero tuwa ka sa rally mo na gidili gyud. Ang gidili dili tungod sa partisan political activity, pero ang imo is namakak na ka nga tuwa ka sa opisina pero wala tuwa ka dito sa lain nga trabaho. So mao gina sir. So sir, padayon sir. So mao gyud to ang ato klaro nga mga gidili. Gusto ko gapong klarohon Sir Rod nga naay mga gi-appoint sa gobyerno nga ingon nga ang ilang opisina is political office pero appointed kining mga primarily confidential or coterminous. Yes sir. Dili ni sila subject ani nga mga prohibitions. Kay gi-allow siya ni Comelec nga pwede sila maging parte sa pangampanya kung kinsa ang ilang isuportahan. Basta lang kung personal na nila nga trabaho, balik lang ta kanina, kung personal na nila nga trabaho, dili pwede nga naka-time in po sila, unya, tuwa po sila sa rally sa uban nga kandidato. Pero kung dad-on sila, kay kasagaran manggod, ang primarily confidential or coterminous positions, mauna ang mga loyal sa atong mga incumbent. Yes. So kay nga atong incumbent, bisag Lunes, bisag Martes, bisag between 8 to 5, mudagan na, for example, governor, muuban ang iyang coterminous nga executive assistant ngadtos biliran, okay ra. Kay tungod nga, appeal man siya sa official nga activity sa iyang direct nga head nga ang governor. Okay sir. Bisan pa og ang katuyuan dito, Pangampanya. Okay, sige. Because exempted sila. Maura na ang mga exempted
nga appointed nga mga empleyado sa gobyerno nga pwede mo appeal sa partisan political activity. So atong laro na mga coterminous and confidential positions, safe day mo dali inyong basta very specific lang, primarily confidential. Primary confidential. Positions. So unsa pa man sir ang mga ginadili? Okay, sa civil service talaga very specific ta, Yes, Sir Rod. Ning sugod ton January 28. Actually January 12. 12. January 12 ang ato na election period. Ang election period then pagka mo end na on June 11. So January 12 to June 11. Una-una sa civil service tanga parte na lang kay dili na ta magistorya sa kumilik na mga palisiya. Pagsugod-god sa January 12, ginadili na ang pagbalhin o pagtransfer sa usa ka empleyado, appointed nga official or employee sa tanan nga ahensya sa gobyerno except kung naay authority or exemption from the COMELEC. So mauna between January 12 to June 11 ginadili ang imo ibalhin ang usa ka tawo kung walay prior authority from the COMELEC. So unsa may mga implikasyon ani kung naay mga appointment Sir Rod nga ikaw i-promote ka. Karon i-promote ka usa ka opisina ngadto another opisina. Ang within the organization. Bisag within the organization pero nagbalhin ag imong opisina. Ingnon nato gikan ka sa budget office ngadto ka sa accounting office. Kinahanglan na gyapon nimo og authority gikan sa COMELEC nga nabalhin ka sa imong assignment from budget to accounting bisan kung ang imong kabalhin is because of promotion. Because sa COMELEC ang ilang definition sa transfer is pag tanan nga kabag-uhan sa imong assignment i-consider na nga transfer dili na gikan atong January 12 kutob karong June 11. How about sir if ang di ba provision is only transfer? How about ang uban nga personnel actions like demotion, like detail and others? Dili siya covered. It's because specifically transfer lamang yun. Okay, kung giingon nato demotion kung naara gyapon sa usa ka unit or usa ka opisina wala ta problema. Pero atong imo termino nga detail kasi yes sir. Kung imo kasi tan-awon Sir Rod ang CSC daghan na og mga termino nga giusa lang ni COMELEC. Basta si COMELEC nag-ingon lang wala siya pakialam kaayo sa termino ni CSC atong detail reassignment yes sir. og transfer lain kasi na nga mga actions personal actions sa Civil Service Commission. Pero nag-ingon lang si COMELEC basta magbag-o ang imong opisina geographically even within one building gikonsiderar na ni COMELEC nga transfer. That means kana nga ira pag ingon nga transfer na kinahanglan ka mangayo og authority exemption sa ilang opisina. Ato po i-emphasize din ni Sir Rod nga kung naay conflict dili good magkapareho ang interpretation og ang policy og definition ni COMELEC og ni CSC during election period election time ang masunod nato ang COMELEC. Okay sir. Okay. So maginato lang klarohon kay para wala tay kuan nga so sa panahon sa election period from January 12 to June 11 ang mo prevail gyud nga decision if whether na mga conflicting opinions and views ang mo prevail gyud sir ang sa COMELEC. Yes, ang COMELEC. Mo gani nga ang during that time sa election period ang hawd ang COMELEC yun anytime bisag sa pulis sa pulis sundalo. So sir unsa pa ang line sir? Okay, so kini nga calendar sa election naapay gapon ni naistoryahan naman nato ang mga demotion. Pag abot sa Marso 28 mao na ni ang local yes, sugod sa local campaign period. Marso 28 kutob nga to sa Mayo 12 election time. Mao ba correct ba ang ako schedule? Mayo 11. Mayo 11. March 28 to May 11. May 11. Ang
sa Civil Service Commission na po nga ginadili. Tanan nga pag-issue og appointment. Demotion, kung may appointment, demotion. Kanang i-re-employ ka, i-bag-o ka nga empleyado, or nag-resign ka kadali, niya, ibalik ka. Between March 28 to May 11 ginadili. And sa tanan nga ginadili, pwede siya. Exemption is, mangayo ka lang og authority kang COMELEC nga kini nga imong appoint or pag-isug appointment is gikinahanglan gayud sa atong pantrabahoan. Except, Sir Rod, total ban between March 28 to May 11, ginadili gyud, walay exemption ang pag-promote og usa ka empleyado sa gobyerno. So dili gyud pwede dili mohatag og exemption authority ang COMELEC nga mag-issue ang usa ka ahensya og promotional appointment. Pero pwede siya mag-appoint og bag-o. Pwede siya mag-demote og usa ka empleyado, pwede siya mag-appoint og pareho ra nga position, pero dili siya pwede mag-promote. So sir, how diyan ang appointment? Ako lang ikuan og dugang ba nga explanation gikan gyud sa inyo. How essential kanang gingon nga ikuan ba tagaan og appointment? Kanang gingon nga essential to the proper functioning of the office. Can you give an example sir nga kinahanglan gyud siya nga i-appoint tungod kay gikinahanglan gyud nga para sa proper functioning kay mo man diri sa kanang gani nga provision sa Omnibus Election Code nga to fulfill an essential or to the proper functioning of the office. How essential or how kuan man gyud kay importante kana nga position nga gikinahanglan lang gyud siya bisan pa na election ban. Okay. Example sir. Una talaga is with due respect sa COMELEC. Yes sir. Nga sila ang talagang mag-decide. Ang makamao gyud ani sa termino nga essential panginahanglan ang ahensya mismo ug ang mag-appoint. Pero nangayo man mo og mga ehemplo ani. Oh yes sir. Kung usa nga munisipyo nag-retire or nawala na ang ilang municipal health officer. Yes sir. Yes. Ang health services is wala na siya undang. So very essential at very clear ko na siya nga very essential. Kaya kinahanglan og butangan nga i-fill up gyud kay dili man pud na nga iyang mga trabahon pwede trabahon og uban. Kay doktor ra may maka trabaho sa pagnambal. Of course kung naay mga nurse mo support lang na pero ang doktor lain ra pud siya ang iya practice of profession lain ra niya authority. So klaro na nga essential Sir Rod. Another essential is that kung bisan internal lang kung wala mo'y accountant, nawala ang imong accountant, ang financial operation sa atong ahensya, dili na mudagan, kay ang accountant, dili na pwede trabahoon, o simple lang nga empleyado sa gobyerno, mo substitute. So, pwede gihapon na i-justify nga usa ka essential nga posisyon para ma-fill upan, para ato kumbinsiron ang COMELEC nga tagaan sila og authority. So, balik lang nako, ang pinakaklaro gyud nga maka-identify or maka-justify ang COMELEC. Ang ahensya o ang final nga mag-decide sa pag-ingon kung essential ang COMELEC. Karon, kung muhatag na si COMELEC og authority to appoint, then wala na may question ana. Okay. Bisag kami mismo nagingon nga dili essential, pero nagingon si COMELEC nga essential. Then ang amo is pag-action sa appointment nga is pasa nga ri sa amo bisag gidili karong election period. But on the other side sir, how about if pero dili ni question sa kanang siya nga provision sa balaod. How about sir if kuan siya adunay political inclination ang usa ka local chief executive or usa ka head of agency, head of office, dili sa ko magkuan na nga posisyon, but that for example municipal health officer isa na ko open do kinahanglan siya walay liability or
tulubagon ng local chief executive despite dili niya di ko na i-open sa kay sunod na after na sa election. Tama po na mo sitwasyon na. Una-una kung ang atong istoryan karon is ang pag-approve sa appointment namo because essential tinuod na nga nagkinahanglan gyud og imo adtos Comelec then after Comelec nga sa amo. Pero kung walay i-request ang appointing authority nga exemption from the Comelec. Do essential. So, do essential, wala pod mahimo si Comelec o si civil service. Si civil service because wala may reklamo. Balik ko na to. Unsa bay tulubagon ni head of agency kung dili niya butangan. Bisan og essential, very clear na yes, sir. Publicly. Then ang iyang tulubagon is niadtong mga tawo nga may katungod pagreklamo kung apektado ang ilang kinabuhi sa pangadlaw-adlaw, kung may namatyan, whatever is the reason, nga wala naka-attender or wala makahatag og serbisyo ang ato munisipyo or ato gobyerno tungod nga wala siya mag-appoint. Okay. So lain na to nga tulubagon. Naay tulubagon pero dili kadtong sa Comelec nga violation. Tulubagon niya ang iyang inherent nga responsibilidad kung sa munisipyo or sa lokal naa sa local government code nga dapat iyang ipaabot ang mga basic services ngadto sa mga katawhan nga iyang giserbihan. So maghinay gyud gihapon siya, sir, no, maghinay gihapon siya labi na kung ginana ba nga mga sitwasyon ba nga tungod kay pagka after na sa election period ko ani kay nakoy tawo nga ibutang di sa nako butangan. So mo na siya, sir, no, nga pwede ang usa ka lumulupyo magreklamo it's because wala siya makadawat sa serbisyo unta nga ihatag ani nga gihikaw nga ihatag unta nga i-appoint unta sa posisyon. Tama, sir Rod. Yes, sana diri mo undang ang ato mga pasalig or ato mga responsibilidad dili mo undang during election period lang because ang ato namang gobyerno wala nay naggunahuna og election period. Ang ato serbisyo is kada adlaw 24 oras kada adlaw dapat available na mandated na sa konstitusyon, sa atong local government code o sa uban pang mga palisiya. Dili nato malikyan na ay mga political inclination, yes, sir, na ay mga political strategies, mga political initiatives nga i-delay, pero sana kung ikaw ang nagserbisyo publiko ay imo unta hunahon ang kadaghanan usa nga interes kontra sa imong kaugalingon political nga interes. Magid na, sir, ang dapat. So sir, maayo kay itong discussion, sir, no. So unsa pa man ang ipadayon dia, sir, ang imong mga ginadili? Sa atong ginadili kanto labi na kanto sa from March 28 to May 11. Wala na amao na tong ato na-cover nato ang tanan nga mag-issue og appointment between March 28 to May 11 ginadili except nga pwede ang exemption kung maghatag ang otoridad ang Comelec. Pero ang Comelec na mismo ang nagingon total ban on promotion. Dili sila mahatag og authority, dili sila mahatag exemption kung ang issuance sa appointment is promotion. That means nga dili lang ko kakita aning rationale kung very essential ang bakante unya promotion unsa kay mahitabo sa atong serbisyo publiko kung dili tugutan ni Comelec pag-issue og promotion kung next in rank labi na kung next in rank tan-awon lang nato pero murag reasonable man pod, Sir Rod, kay kung next in rank na ay municipal health officer na ay pay doktor nga lain next in rank dili man kinahanglan nga mo-promote ka para magtrabaho ka sa imong health obligations. So dili man kinahanglan ang appointment mao ay maka-prevent sa imong pagtrabaho. Pwede. Meaning kay qualified ka man ana nga position, makatrabaho ka na bisag wala pa ang appointment. Kana. So ato pa na iklaro, sir, no, kay basin ang uban pa magon nga nganong wa man ko gikuan nga. Pwede naman unta. Pwede naman unta. Mao na nga kon lang kay ato good gi prevent mao ni ang ato gikuan sa prinsipyo niini sa total ban on promotion. Kay ato gugilikayan ang mga political accommodations. How about, sir, hiring of job orders?
Okay, mas maayo na O ka na, kay murag na ikuan nga, pwede ba ka maka-hire og job orders? While ingon ko din na namo nga ang job orders dili gyud may maka himo og categorical nga ruling kay dili man na sila under sa amo. Yes sir. Pero naata karoy initiative si Comelec nga naay guhimo nga grupo ang Committee on Kontrabigay. Yes sir. Sa Republic Comelec Resolution 11104. Yes, that is to be specific. Usa nga may mga agreement kami between Comelec and CSC is that while and COA while totally gidili ang pag-hire o job order or contract of service, pero dapat tan-awon ni Comelec og ni COA. Wala na sa CS ya. Tan-awon ni Comelec og COA. Ang ako kasi role din ning amo din ning commitment ngadto sa Committee on Kontrabigay is information dissemination. So gi-appeal ko na lang ni. Tan-awon ni Comelec og ni COA kung bigla ning daghan ang job orders. Ang issuance of job orders. And that means nga pag naa sila questionable increase on numbers, musod na si Comelec o si COA. Dili totally nga automatic gidili, pero ila ng questionon ngadto sa ahensya nga nag-appoint karong election time. Meaning naay gamay nga prohibition. So kanang sudden increase. Sudden surge mao na ilang term. Kay ang requirement karon dinha sa Comelec Resolution on Prohibitions provided in Comelec Resolution number 11059 allowed ang pag hire og job order og contract of service anytime. Pero gi-require lang nila ni Comelec nga pag nag-hire ka karon og mga job order, ilista nimo mo report ka ngadto sa Comelec kung pila unsa kadaghan ang imo gi-appoint or gi-issue nga para sa job orders. Okay, so nagi murag reportorial requirements sir. Yeah. Usa ka magdugang og mga job orders. So usa pa may inaadi sir nga mga provisions. Okay, so ako mao na gyud na ang ato so far ang sa gidugang lang ni Comelec nga kung kanina ang ato gistoryahan ang appointed permanent employees mag-utilize sa job order violation sa partisan political bisan ang elected kung iyang gamiton ang iyang mga job order, like for example iyang gamiton pagtrabaho sa mga caucuses, pagpamutang og mga TARP para sa iyang personal nga candidacy, ang very specific nga prohibition ni Comelec is giingon nga to utilize government resources. Utilizing government resources such as personnel, including job orders, contract of service in political activities private to the candidate or to the party. So meaning, ang gidili karon pag ingon nga kung imong patrabahoon ang imong mga job order, pangtaod aning mga tarpaulin. Pag andam sa inyong mga stage nga imong trabaho nga imong kuanan sa imong rally gidili na, pero Comelec ang mag-identify na. Again, balikon ko, dili ang job order ang liable, dili ang job order ang violator. Ang liable ang kandidato nga incumbent karon nga na of course kay gigamit niya ang resources sa gobyerno. So mo naging sir nga abuse of state resources. Yes, mao na ang term nila ni Comelec nga gidili kay manaay abuse of state resources nga dapat ang imong job order imo nang gi-hire para pagtrabaho, pag-deliver sa services nga para sa mga tao gikan sa imong gobyerno, dili para sa imong personal nga kandidatura. So mo na atong bantayan no nga ang bisan ang mga elected DI, for example, usa ka sangguniang bayan member, usa ka sangguniang panlalawigan member niya, ang iyang GO di sa opisina gigamit niya sa politikanhong katuyuan, gidili siya sir.
So atong klarohon ha kay basig makurat mo nga oy magireklamo lagi ko. So mao gina siya sir atong bantayan. Dugan lang nato Sir Rod. Yes, sir. Gidgamit nimo during working hours, working days. So 8 to 5. 8 to 5 working days. So gigamit nimo. Pero So, beyond that, pwede na nimo Pwede na gamiton because dili naman nang inahanglan ang gobyerno sa ila. Ingon pa nimo ganina, dili na sila empleyado beyond the working hours. Okay, so wala sir. Nagya po yung mga nagya may po yung mga time dapat element. to. Time element nga pwede ra siya gamiton. Sige sir. So far Sir Rod, mo to ang mga salient nga punto sa ato mga ginadili. Nga og ang mga aktibidades nga among gibuhat karon sa Civil Service Commission in coordination sa Commission on Election parte sa atong election period. Although kung napatay oras ang sa pa inyong mga pangutana willing pa kami or else kung sana sunod nga mga panahon tagaan lang gyapon mi og lugar. So sir, nahuman naman nato no ang mga butang nga gidili sa usa ka appointed officials sa empleyado sa gobyerno panahon sa election. Unsa man sir ang mga bag-o karon nga issuances nga may kalabutan sa mga empleyado sa gobyerno? Okay, usa nato nga parang common nga dili maintindihan sa ato mga empleyado sa gobyerno ang pagmandato sa atong giingon nga dress code. Dress code, yes sir. Especially ang kada Lunes, ang first Monday or every Monday nga nagmandato ta nga nagingon nga kinahanglan may Asian inspired. Asian inspired dresses or costumes. Labi na ang first Monday. First Monday of the month. Nag-emanate kasi ni siya sa mandato sa gobyerno nasyonal manifesting support to the ASEAN organization. Membro man ta. So, gusto ko lang clarify nga ang dili kinahanglan nga totally ang imong isulob kanang ang ilagong costume gikan sa ASEAN members. And even Philippines is a member. So, pwede po ang kanang Pilipino or Filipiniana attire. Pero, klarohon lang po nato, tungod nga ang succeeding Mondays, ang sunod nga mga Monday sa buwan, Filipiniana manggod. Kung kaya lang nato nga mapaipakita nga nagsuporta ta sa ASEAN, ang ato gamiton nga sulob, ang mga sulob nga ma-identify sa other nations nga member sa ASEAN. Nagsugod ni supposedly December. Yes sir. Pero ang atong mandato, ang atong circular nagingon nga ang kada ahensya tagaan og 6 ka bulan. From December nga effectivity 2024. 2024 requirement sa effectivity sa pagmandar sa atong ASEAN inspired costumes. Tagaan pa ang ahensya og 6 ka bulan to promulgate or to come up sa ilang internal policy or guidelines. Meaning dili dayon automatic nga musugod ta og December, pero kung available pwede na, then start na gyud ang uban. Nga dili pud na automatic nga kung imo gyud na ang imong trabaho is nagwarrant nga dili kinahanglan ka magsulob ana, dili pugson. Like for example, kung naa ka sa engineering, naa ka manglimpyo sa karsada, dili man kinahanglan nga magbarong ka. Dili pud siya Dili. sir. So, dili na siya murag practical nga imong i-interpret nga kung Lunes obligado gud ang tanan, nakadepende na sa nature sa imong trabaho karong adlaw. So sir, kay wala na gyud tayo oras no. Dahil lang kayo ang oras wala makuha na to nga niabutan sa oras. So pangayon lang nako sir og closing statement. Okay, una salamat Sir Rodrigo Victoria. I hope ito nang start sa ato continuous partnership. Yes, sir. Para makatabang ta sa atong mga tao din sa probinsya sa biliran o kung asa pa nga mga lugar. Ako nagpasalamat aning oportunidad kay gusto ko ipaabot sa inyo nga naay Civil Service Commission Provincial Office ang biliran. Anytime open siya basta office hours.
you can ask, you can makabisita mo, makakuha mo tabang at tanan nga mga informasyon amo i-feed nganhi sa ato mga partner nga agencies. Hopefully ang ato advokasya usa lang. Sana maging epektibo ta sa atong pag-deliver sa public service, excellent services. Pero ayaw nato kalimti. Sana dili po nato kalimtan nga ang physical ug mental health sa atong mga empleyado naapoy gitan-aw ang atong mga ahensya. Ako gi-challenge ang tanan nga mga head of agencies nga ayaw ninyo kalimti pagbutang og mga programa sa inyong mga organisasyon nga magtabang nga makapahimsog sa atong mga empleyado kay ang empleyado nga masinakit nun dili epektibo nga public servant. Again, kami sa civil service willing mi mutabang sa inyo tanan sa among abot makaya, and salamat kaayo Sir Rodrigo Victoria sa imong gihatag sa among nga lugar, panahon ug oras karon para mapaabot namo ang mga impormasyon. So daghang kayong salamat no sa atong bisita si Sir Michael De La Cruz, ang Director 2 or ang Provincial Director sa Civil Service Biliran and Western Leyte Offices. So sa ngalan sa Philippine Information Agency, kini si Rodrigo Victoria nangayo sa inyo og maayong pagpaniudto sa atong tanan. Mga impormasyon